Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis pang lumipas sa mga araw at si Nanay naman ang nakalabas ng hospital. Nakatanggap ako ng tawag kay Nurse Tanya at may discharge letter na raw si Nanay kaya tuwang-tuwa ako at binalita ko ito kay Tatay. Kasama ko na kasi ito sa inuupahan naming bahay at nung nakaraan din ay nagpaalam na ako kina Aling Susana na aalis na. Katulad ko ay labis ang pagpapasalamat ni Tatay dahil sa pag-aalaga daw nito sa akin. May trabaho na rin kaagad ang aking ama bilang construction worker. Ipinasok kasi ito ni Manong Ed sa pinagtatrabahuhan niya, lalo na at nangangailangan daw sila ng tao. Tay, nakabihis ka na ba? Sambit ko dito sa labas ng kwarto ni Nanay. Araw ngayon ng Sabado, kaya wala akong pasok. Habang si Tatay naman ay nagpaalam na munang liliban sa trabaho niya at susunduin namin si Nanay. Heto na anak, nakabihis na. Dinig ko namang sambit nito at saka lumabas ng kwarto. Abala ito sa pagbotones ng suot niyang stripe na polo. Naks naman, ang pogi naman ng tatay ko ngayon ah. Ani ko dito nang maabutang pormado ito. Pinaresin kasi ni tatay ng maong na pantalon ang stripe niyang polo. Nakasapatos din ito. Natawa naman si tatay. Siyempre, para matuwa naman ang nanay mo. Pabiro namang sambit nito, kaya ay natawa na rin ako. Tara na tay, naghihintay na si Nanay. Ani ko at nauna nang lumabas ng bahay. Pagkalabas din ni tatay ay nilako na ang pintuan. Nag-abang kami ng masasaking jeep sa labas, patungo ng hospital. At hindi rin naman nagtagal, ay nakasakay din naman kami kaagad. Excited ka na makasama ulit si Nanay tay? Nakangiting tanong ko dito habang nasa biyahe kami. Malawak naman ang pagkakangiting tumango si tatay. Nasasabik na ako magkasama ulit tayo sa iisang bubong lang anak. Napangiti ako. Sa kabila ng mga nangyari nung mga nakaraang buwan ay nagpapasalamat ako at hindi na iyon na iungkat pa. Marahil ay ayaw na rin niyang balikan iyon, lalo na at iyon ang naging dulot upang magkawatak-watak kaming tatlo. Mas pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay ang pagbabagong buhay sa bago naming bahay. Napag-usapan rin namin ni tatay na mag-iipon kami ng pambili ng materyales upang maitayo ulit ang bahay namin. At sa ngayon ay kailangan namin mag-focus sa trabaho. Nang makarating sa hospital ay agad kaming sinalubong ni Nurse Tanya. Naghihintay na ito sa amin habang si Nanay ay nasa kanyang wheelchair na. Lumawak ang ngiti ni Nanay nang makita kami ni tatay. Lumapit kami kay Nanay. Anak, Abner, makakalabas na ako. Masayang sambit ni Nanay. Napatango naman ako. Masaya ako at magkakasama na tayo Nanay. Ani ko at pinipigilan ko pa ang pag-iyak. Handa ka bang makita ang bago nating bahay, Amanda? Dinig ko namang sambit ni tatay. Nag-uusap ang mga magulang ko nang kunin ni Nurse Tanya ang atensyon ko. Sinabi nitong kailangan ko raw magpunta sa nurse station at counter at may mga pipirmahan ako. Bumaling ako kina tatay. Kinuha ko ang atensyon nila. Nay, tay, aasikasuhin ko lang po ang biling. Maiwan ko muna po kayo dito kay Nurse Tanya. Magalang na sambit ko. Sige anak. Ngumiti ako sa mga magulang ko, saka lumabas ng kwarto. Ayon kay Miss Tanya, ay nakausap niya raw si Nathan na ngayon ang labas ni Nanay. Kaya naman ay naayos na mga bayarin dito sa hospital. Nagkunwari lamang daw ito sa sinabi niya sa akin na kailangan ko magpunta sa cashier at may aasikasuhin para makausap niya ako tungkol dito. Nagpasalamat naman ako dito. Maraming salamat Nurse Tanya sa pag-aalaga sa nanay ko. Tatanawin kong iyong isang malaking utang na loob. Ani ko dito. Kahit binabayaran siya ni Nathan, ay hindi ko pa rin maiwasang magpasalamat
lalo na at ginampanan niya na mabuti ang trabaho niya. Naku, wala yun. It's my duty and responsibility as a nurse. Anito naman sa akin. Kinumpas-kumpas pa ang kanyang kamay. Napatango naman ako at may kung ano pa kaming pinag-usapan. Nakausap ko na rin si Nathan. Pupunta na lang sa bahay ninyo ang therapist para sa session ni Ma'am Amanda. Maraming salamat ulit, Miss Tanya. Matapos naming mag-usap ay muli akong pumasok sa kwarto ni Nanay. Hindi ko pa maiwasang mapangiti nang maabutan kong naglalambingan sina Tatay. Tumikim ako para kunin ang atensyon nila. Okay na po, tara na. Malawak ang iting sambit ko. Inalalayan pa kami ni Nurse Tanya hanggang sa makalabas kami ng hospital at pagdating doon ay nagpaalam na ito sa amin na aalis na siya. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin, Nurse Tanya. Nakangiting sambit ni Nanay. Bagaman ay naluluha ito, marahil ay napalapit na rin ang loob niya dito. Tumango naman si Tanya. Wala pong anuman, Ma'am Amanda. Magpagaling po kayo ha. Matapos magpaalam ni Nurse Tanya ay nag-abang na kami ng masasakyan pa uwi. Imbes na jeep ay nag-arkila na lamang kami ng tricycle. Medyo mahal ang binayad ko, ngunit ayos na iyon. Kesa naman ang makipagsiksikan pa kami sa jeep. Mahihirapan lang kami noon, lalo na at nasa wheelchair pa si Nanay. Naging mabilis lang din naman ang biyahe at agad na kaming nakarating sa bahay. Dito na tayo titira? Wika ni Nanay. Iginagala ang paningin habang papasok kami ng gate. Pansamantala lang po, Nanay. Babalik din po tayo sa totoong bahay natin. Tugon ko naman. Babalik? Hindi ba at kinuha na iyon sa atin? May pagtataka namang sambit ni Nanay. Nagkatinginan kami ni Tatay dahil sa sinabi niyang iyon. Nabanggit ko rin naman kasi noon kay Tatay na ibinalik na ang lupa sa amin. Kaya nga ay galit na galit ito nang malaman ang dahilan kung bakit binalik sa amin. Mahabang istorya, Amanda. Sasabihin ko din sa iyo kapag may oras. Pero ngayon, magpahinga ka na muna. Si Tatay ang nagsalita at itinulak na ang wheelchair ni Nanay. Dumiretso na kami papasok ng bahay. Pagdating doon ay naupo kami sa sala. Bahagyang nagpahinga dahil mainit sa labas kanina. Magkano ang upa dito, Isabela? Tanong ni Nanay na may pag-alala. Napatikim naman ako. Mura lang po, Nanay. 2,000. Hindi pa doon kasali ang kuryente. Tugon ko naman. Tumango naman ito. Kakayanin mo ba ito, anak? Hindi ba at madami din ang gastusin sa eskwela mo? Tumango din ako. Kaya naman po, Nanay. Bukod po kasi sa may buwan-buwan kaming allowance sa scholarship, nakakakuha din po ako ng tip gabi-gabi sa trabaho ko. Bukod pa po doon, ang sasahurin ko talaga. Paliwanag ko naman dito. Tip? Hindi ba at wala namang gaanong tip doon sa resto bar? Nagtatakang sambit ni Nanay. Kaya naman ay pinaliwanag ko dito na umalis na ako sa dati kong trabaho at may bago na akong pinapasukan. Pinaliwanag ko rin na hindi delikado ang trabaho ko bilang Marlboro girl dahil may mga kasama din kaming bouncer na handang pumotekta sa amin. Mabuti at naunawaan naman iyon ni Nanay katulad nung pinaliwanag ko ito kay Tatay. Iyong tip din ba na nakuha mo sa trabaho ang binayad mo sa hospital, Isabela? Bigla ay tanong ni Nanay. Natigilan naman ako at pakiramdam ko ay naumid ang dila ko, lalo na at kapwa na sila nakatingin sa akin ni Tatay. Lumipas ang ilang segundo bago ako nakahanap ng irarason sa kanila. Napatikim ako at muling nagsinungaling, lalo na at hindi ko pwedeng sabihin sa kanila ang totoo na lumapit ako kay Nathan. Opo, Nay, pero bukod po doon ay nakatulong yung anuho ninyo. Pagtukoy ko sa binipisyong nakukuha ng mga tao sa gobyerno kapag naguhulog sila ng pera buwan-buwan at magagamit nila iyon kapag na-hospital. Mababawasan ang bill dahil doon. Napatango naman si Nanay. Basta, Isabela, ay ayokong nahihirapan ka. Ngumiti ako at inabot ang kamay ni Nanay. Pinisil ko iyon. Hindi po, Nay. Pagdating sa inyo, hindi ako mahihirapan. Hindi ko alam ang salitang iyon kapag sa pamilya ko na ang pinag-uusapan.
Hindi ako susuko para sa kanila. Huwag kang mag-alala sa anak mo, Amanda. May pinapasukan na rin akong trabaho sa construction. Tinulungan ako ni Ed. Pinasok niya ako sa pinagtatrabahuhan niya. Wika naman ni tatay. Tumango naman si nanay. Kapag magaling na talaga ako, ay maghahanap din ako ng trabaho para makatulong sa inyo. Aniya. Kapwa naman kami napailing ni tatay at pareho rin kaming tutol doon. Hindi niyo na po kailangan gawin yun, Nay. Dito lang ho kayo sa bahay. Kami na ang bahala ni tatay. Ani ko naman na sinang-ayunan ni tatay. Nagpaalam na muna ang nanay na magpapahinga na muna. Kaya naman ay dinala na ito ni tatay sa kwarto nila. Habang ako naman ay napagdesisyon ng mag-asikaso ng kakainin namin ngayong tanghali. Bumili ako sa malapit na talipapa ng isda na uulamin namin ngayon. Naghihintay ako ng sukli ko sa tindera nang may aling lumapit sa akin. Kinalabit ako nito sa balikat ko. Hindi ba't ikaw ang anak ni Abner? Nakalabas na pala sa kulungan ng tatay mo. Naku, buti nakalabas pa. Baka gumawa na naman iyon ng kalokohan, ha? Nakakainsultong saad ng matanda sa akin. Nagsalubong naman na magkabilang kilay ko at kahit pinagtitingin na kami ay hindi ko pa rin iyon inintindi. Mawalang galang na ho, Manang, pero magdahan-dahan naman po kayo ng binibitawan ninyong salita. Hindi niyo naman kami kilala, kaya wag manghusga. Sambit ko, saka bumaling sa tindera at inabot ang sukli ko. Matapos noon ay walang lingon na umalis na ako doon. Napakamarites mo kasi, ayan, nasampulan ko tuloy. Dinig ko pang sambit ng kung sino, ngunit hindi ko naman inintindi. Dumiretso na ako ng uwi sa bahay at hindi na inisip ang nangyari. Napagtanto ko kasi na bakit ako magpapaapekto sa mga taong mapanghusga, samantalang wala naman silang ambag sa buhay ko. Ni hindi ko nga alam kung paano nito nabalitaang nakalabas na si tatay. Ang importante ay masaya kami ngayon at magkakasama na kaming magpamilya. Pagkabalik ko sa bahay ay agad akong nagsaing at nagluto. Sumilip ako sa kwarto ng mga magulang ko at tiningnan kung ano ang ginagawa nila. Naabutan ko pang inaayos si tatay ang higaan nila habang natutulog naman si nanay. Nakita ko pa ang paghalik ni tatay sa noo ni nanay. Napangiti ako dahil doon at saka bumalik sa kusina. Nang pumatak naman ang pananghalian ay tinawag ko na sila. At nakakatuwa at parang nung nakaraan lang ay naiinggit ako kina Jenny at kumpleto sila sa hapag sa tuwing kumakain kami. Ngunit ngayon, ako na mismo ang nakakaranas noon kasama ang mga magulang ko. Mabilis pang lumipas ang oras. Matapos naming kumain ay naghugas na ako ng pinagkainan at naglinis sa bahay. Saktong katatapos ko pa lamang nang makarinig ako ng katok sa pintuan. Nang buksan ko iyon ay bumungad sa akin sina Aling Susana at Jenny. Magandang hapon, Isabela. Pwede ba kaming tumuloy? Bibisitahin lamang namin ng nanay mo. Wika ni Aling Susana sa akin. Binati ko naman sila. Magandang hapon din po. Oo naman po. Tuloy po kayo. Tatawagin ko lang sila sa kwarto. Pinatuloy ko naman muna sila sa sala at saka tinawag sina tatay. Sakto naman at mukhang kagigising lang nila. Nay, may bisita po kayo. Nandyan sina Aling Susana at Jenny. Nakangiting sambit ko. Lumiwanag naman ang mukha ni nanay dahil doon. Talaga? Inalalayan ito ni tatay na makaupo sa wheelchair. Pagdating doon sa sala ay kinuha ko ang atensyon nila. Iwan ko muna po kayo dito. Maghahanda ako ng merienda. Paalam ko sa kanila. Nakita ko naman ang pagtango ni Jenny. Tulungan na kita, Isabela. Sambit nito at saka lumapit sa akin. Nagtungo naman kami sa kusina at inawanan muna ang tatlong matanda doon. Kumusta naman dito, Isabela? Kumusta kayo? Grabe, ilang araw na pero naninibago pa rin ako at wala ka na sa bahay. Pati si nanay, isang beses na nagsabing tawagin na raw kita at handa ng hapunan. Naiiling na sambit ni Jenny sa akin. Napangiti naman ako. Heto, naninibago rin dito. Pero masaya, sobrang saya ko at lahat ng sakripisyo ko ay nagbubunga na. Mahinang sambit ko at saka napalingon sa sala.
May kung anong pinag-uusapan ng tatlo at nagsisipagtawanan ang mga ito. Oo naman wag lang ang tiyan mo magbunga Isabela, kundi lagot ka. Biro ni Jenny sa akin, ngunit kahit ganoon ay alam kong may laman iyon. Nailing naman ako. Baliw ka talaga. Natawa naman ito. Tinulungan ako ni Jenny sa paghahanda ng merienda namin. Nagtimpla kami ng kape at gumawa ng sandwich, lalo na at may tinapay naman kami at palaman na butter. Nagpapasalamat talaga ako sa pagkupkup niyo sa anak namin Susana habang wala kami. Dinig kong sambit ni nanay habang papalapit kami ni Jenny sa kanila. Ngumiti naman si Aling Susana. Naku, wala iyon. Sino-sino ba naman na magtutulungan dito? Tayo-tayo lang. Tugon naman ito. Para makuha ang atensyon nila ay tumikim ako. Napalingon naman sila sa amin ni Jenny. Merienda po muna kayo. Nakangiting sambit ko at pinatong namin ni Jenny sa mesa ang tinapay at kape. Nagtagal din ng halos magdadalawang oras sina Aling Susana at Jenny sa amin. At nang pumatak ng 6:00 ng gabi ay saka lang sila nagpaalam na uuwi na. Hindi na namin namalayan ng oras. Napasarap na ang kwentuhan natin, Abner, Amanda. Natatawang wika ni Aling Susana. Mauuna na kami at mag-aasikaso pa ng hapunan. Mamaya ay darating na si Ed. Wala pa kaming nailuluto. Naiiling na wika pa ni Aling Susana. Mag-iingat kayo sa daan. Maraming salamat sa pagbisita. Saad din naman ni nanay at tatay. Hinatid ko naman ang mag-ina hanggang sa labas ng gate. Ngumiti ako sa kanila. Ingat po kayo Aling Susana, Jenny. Salamat ho sa pagbisita kay nanay. Wika ko naman. Wala iyon Isabela. Masaya kami para sa'yo at nakapiling mo na ang pamilya mo. Wika ni Aling Susana at tinapik ako sa balikat ko. Napatango-tango naman si Jenny. Napatango din ako. Maraming salamat din po at hindi niyo sinabi sa kanila ang ginawa ko para masolusyonan ang problema namin. Tipid na umiti si Aling Susana. Wala ako sa lugar para sabihin iyon Isabela. Pero alam naman natin na walang sikretong hindi nabubunyag, hindi ba? Alam kong masasaktan ang magulang mo, oras na malaman nila iyon at ang tanging hiling ko lang ay sana matanggap nila. Nawalan ako ng imik. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napatungo ako. O siya at gabi na, mauuna na kami. Lagi ka mag-iingat Isabela ha. Wika ni Aling Susana. Naramdaman ko rin ang pagtapik ni Jenny sa balikat ko. Aalis na kami Isabela. May punto si nanay at ang maipapayo ko lang ay lumapit ka sa Panginoon. Magdasal ka na magkaroon ng kaliwanagan ang puso at isipan nila at matanggap ang nagawa mo kahit na mali iyon. Marahang sambit ito sa akin. Tipid ako napangiti. Hanggat maaari ay hindi ko iyon sasabihin sa mga magulang ko. Masama ang maglihim, pero kung sa ikabubuti naman nila, bakit hindi ko gagawin iyon? Ilang segundo pa akong nakatulala bago ako bumalik sa loob ng bahay. Nag-asikaso na rin ako ng hapunan namin. Nagluto ako at nagsaing, at matapos noon ay niyaya ko na silang kumain. Bakit tila yata ang lalim ng iniisip mo anak? Bigla ay tanong sa akin ni tatay. Nag-angat naman ako ng tingin at nagpakawala ng ngiti. Wala po tay, naisip ko lang na may gagawin pa pala akong schoolworks. Sambit ko dito. Tumango naman si tatay at binalik ang atensyon sa pagpapakain kay nanay. Nakatingin lang din sa akin si nanay at ngumiti na magtama ang paningin namin. Napabuga ako ng hangin. Hindi ko kayang sirain ang ngiting iyon ni nanay. Masasaktan sila oras na malaman nila ang sikreto ko. Kaya hanggat kaya ko ay mag-iingat ako na hindi nila malaman iyon. Matapos namin kumain ay nagmadali na ako sa paghugas at agad na nag-asikaso para sa pagpasok ko. Naligo ako at nagbihis ng madalas kong sinusuot na maong na pantalon at plain na t-shirt. Matapos noon ay nagpaalam na akong papasok na sa trabaho. Kay tatay lang ako nakapagsabi at naabutan kong tulog na si nanay. Mag-iingat ka sa pagpasok anak. Tumango ako. Niyakap ko pa si tatay at hinalikan ko naman sa noo si nanay. Matapos noon ay dumiretso na ako sa labas at nag-abang ng jeep.
Katulad ng mga nagdaang gabi ay hindi naman ako natagalan at kaagad ako nakasakay. Pagdating naman sa trabaho ay ako ang nag-ayos sa sarili ko, lalo na at ayon kay Miss Jana ay wala si Mona, wala ang kaibigan ko. Kaya naman sa buong durasyon ng trabaho ko ay wala akong nakakausap. Sa ilang linggo ko kasing pagpasok sa trabaho ay si Mona lang ang nagtangkang kausapin ako at wala nang iba pa. Pero para sa akin ay mabuti na iyon para wala silang alam sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang oras at tapos na ang trabaho ko. Matapos ko makapagbihis ay lumabas ako ng dressing room. Napahikab pa akong naglalakad papalabas ng bar. Nag-aabang ako ng sasakyan. Ngunit nagulat ako nang biglang huminto ang pulang sasakyan ni Nathan sa aking harapan. Hindi ko naman maiwasang magulat, lalo na at sa loob ng 1 linggo ay ngayon ko lang ito nakita. Kahit kasi sa text ay hindi ito nagpaparamdam. Wala naman iyong kaso at maganda nga ang ganoon. Sadyang nagulat lang ako at bigla lamang itong susulpot sa harapan ko. Get in! Baritono ang boses sa saad nito nang bumaba ang salamin mula sa driver's seat. Pinasadahan pa ako nito ng tingin. Wala namang reklamong tumalima ako sa sinabi nito. Agad akong umikot patungo sa passenger seat at pumasok doon matapos kong buksan ang pintuan. Saan tayo pupunta, Nathan? Sambit ko nang gumalaw na ang sasakyan nito. Akala ko ay wala akong makukuhang sagot mula dito. Ngunit bumaling ito sa akin at ngumisi. Diyan lang sa tabi-tabi. Nakakaloko namang sambit nito. Agad namang nagsalubong ang magkabila kong kilay dahil sa hindi ko matukoy kung sarkasmo o nagbibiro lamang ba ito sa sinabi niya. Pero imbes na magsalita ay tanging pag-irap na lamang ang nakuha nito mula sa akin. Bahala siya dyan. Pagod na ako at hindi ko siya papatulan. Sumandal ako sa salamin ng kanyang sasakyan at hindi ko na ito inintindi. Pinikit ko ang mga mata ko at hindi pa ata lumilipas ang kalahating oras nang maramdaman ko ang paghinto nito. Kaya naman ay idinilat ko ang mga mata ko. Iginala ko ang paningin ko at naabutang pumasok kami sa isang basement. Nagtanong ako kung nasaan kami, ngunit wala akong nakuhang tugon mula dito. Follow me. Imbes ay tugon ito at saka lumabas ang kanyang sasakyan. At kahit pagod ay sumunod ako kay Nathan. May sumalubong sa aming lalaki. Inabot doon ni Nathan ng susi ng kanyang sasakyan. Pumasok kami ng elevator at lumabas kami sa ground floor. Lumapit ito sa reception desk. Sumunod naman ako. Kinausap niya ang babae at maya-maya ay nakita kong may inabot itong susi kay Nathan. At dahil ngayon lamang ako nakapasok dito at hindi ko alam kung anong lugar ito at hindi naman sinasagot ni Nathan ang tanong ko, ay iginala ko na lang ang paningin ko para maghanap na nakasulat na pangalan ng lugar kung nasaan ba kami. At nagulat ako nang mabasa ang pangalan ng lugar sa likod ng babae sa reception desk. Umiilaw pa iyon ng pula at nasa isang motel kaming dalawa. Let's go, babe. Dinig kong sambit ni Nathan sa akin. Hinawakan pa ako nito sa palapulsuhan ko at hinila patungo sa kwartong binigay ng babae sa kanya. At pagdating pa lamang sa loob ay nagulat ako nang bigla akong sinandali ni Nathan sa likod ng pintuan. Marubdob at marahas ako nitong hinalikan sa labi ko. At nang kapwa na kaming dalawa naghahabol ng hininga ay saka lamang ito humiwalay sa akin. Tinitigan ako ng abuhin niyang mga mata. I'll be out of the country tomorrow. Kaya susulitin ko ang katawan mo buong magdamag. Naghahabol pa ang hiningang sambit ni Nathan. At kasabay noon ay binuhat niya ako na tila bagong kasal kaming dalawa. At saka binato ako sa kama. Agad din siyang pumaibabaw sa akin at muli akong hinalikan sa labi ko.